Magandang araw po. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-access ng mga storage o kaya folders na access denied siya. Tulad po nito. Pakita ko sa inyo. Ito po ang folder na to. Nung unang lagay ko, access denied din po siya. Kaya lang nagawa ko na ng paraan kaso may kulang pa. So, ganito po gagawin niyo kung sakali. Kasi dito sa loob niya, kahit na access ko na siya, yung ibang folder po, hindi ko pa rin siya ma-access. Tulad nito. Ayan. You don't currently have permission to access this folder. So, kahit i-continue mo yan, ayaw niya. So, ganito po gagawin nyo. Same lang din po yung process nito sa folder o kaya sa buong storage po. Yan, sa buong storage. Pagka, nangyayari po kasi ito, pagka, bagong format mo yung isang computer, tapos, finormat mo siya ng bagong OS, ng operating system, tapos, yung isang drive mo, yung drive na to, hindi namin siya ginalaw. So, nung pagkatapos namin siyang matapos i-reformat ng bagong OS, yun access denied po siya. Kasi hindi ko rin po alam kung bakit ganun. Siguro dahil may password yung dating pinanggalingan niyang OS. Tapos ngayon yung bagong OS is wala pang, hindi pa, ngayon nilipas sa bagong OS na siguro hinahanapan niya ng nung password nung dating niyang or may iba pang dahilan. Hindi ko pa po kasi gaano alam kung bakit nagkaganon. Pero nangyayari po yun pagka bagong reformat nyo yung si desktop nyo at hindi nyo ginalaw yung ibang storage nyo. So, ganito po gagawin natin. So, di ba, punta ulit tayo dito. So, i-right click nyo po siya. Punta po kayo sa properties. Yan. Dito po sa properties niya, punta kayo sa security. Folder na po ito pero halos same process siya sa kung yung buong storage ang access denied niyo po. So, tanggalin niyo na po itong naka-read only na to. Yan. Tapos punta kayo sa security, advanced. Yan. Lalabas po ito. I-change niyo po ito. Tapos dito po, i-type nyo kung ano yung username na nilagay nyo nung nag-format kayo ng bagong operating system. O kung ano yung username na ginagamit nyo sa desktop na to. So, tulad namin sa VPIC po ang amin. So, check names. Then, okay po. So, nandun na po siya. So, napalitan na yung owner niya. I-click nyo rin po ito, replace owner on the sub container. Tapos, apply nyo po muna. Apply. Yan. So, lalabas po to. Yes nyo lang po. Then, okay. Okay. Then, apply. Okay. So, continue nyo lang po to. Sige, try again mo lang. Pagka ganito, ignore all mo na lang po muna. Tapos, okay. So, natapos na po yung first step. So, sunod po, kasi hindi nyo pa rin po makikita yung laman niya sa buo. Yan. Nabuksan na po natin yung folder. Pero lahat ng laman niya, hindi pa rin natin siya ma-view. So, pagka may kinlik tayo dyan na sa laman niya, ayan, ang lalabas. Wala ka pa rin permission. So, ang next na gagawin po natin, right click po ulit natin yung folder na yun. Properties. Ayun, tanggalin na po ulit natin to. Read only. Punta ulit tayo sa security. So, di ba kanina, iba yung laman niya pagka pinindit natin yung security. Sa ngayon, ganito na. So, punta tayo ngayon sa edit. So, naka-allow naman. Pagka may ibang dito, pagka may ibang tawag dito, tawag doon, user, pwede natin i-remove kung kaya i-remove. Pero kung
Kung hindi, di hayaan nyo na lang. Tapos, i-okay nyo, pagka i-okay nyo lang. At kailangan pala naka-allow po lahat dito ha. Pagka hindi siya minsan kasi hindi siya naka-click na itong dalawang to, i-click nyo lang para mag-allow po siya lahat. Then okay. Tapos, punta po tayo sa advance. Yan. So, sa advance, lalabas ulit ito. Kahit naka-VPIC na po to dun sa username na nilagay nyo, i-change nyo po siya ulit. Type nyo ulit yung username nyo. Yan. Check names. Okay. So, lalabas po ulit to. I-click nyo na po ulit tong replace owner on subcontainer. At saka ito nasa baba na po. Yan. So, yan. Tapos, apply. Yes. Okay. Okay. Apply. Okay. Okay. So, tingnan natin kung ma-access na po natin yung laman niya. So, yan na po. Na-access na po natin yung laman ng folder na yun. So, ganun lang po ang gagawin natin kung sakaling access denied po tayo sa isang folder o isang buong storage po. Ayan po. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana nakatulong sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po. Maraming salamat.